This is Monks. This is Monks. This is Ryan. We are the After Goal Work. So yun, back 2018, Brad, nangyari to sa isang BPO company sa Makati. May isang workforce na nagbabantay ng real-time activities ng mga agent sa company nila. Na may napansin silang isang agent na 12 minutes nang naka-coaching. Nag-punch ng coaching ng 12 minutes na walang advice sa production. So ano nangyari nun? Nung ano? Siyempre, i-call out yun, Brad. ECW nga 2 minutes. Kino-call out na, di ba? So, nagpapanik na ngayon yung workforce kasi productivity report nila yun. And ang malupit doon, Baka pumipetics lang yan. ayun nga ang malupit doon, yung agent wala sa station. So, yung workforce na nagbabantay na yun, nilabas niya. Lumabas siya doon sa station nila para sitahin yung agent. Wala sa station. And parang napansin nga nung workforce na yun na nakita niya sa labas na papetiks-petiks lang. Baka ganun. Petiks lang talaga. Tapos, yun nga, nung pinuntahan niya sa labas, smoking area, Wala. hindi niya napansin, Brad. Hindi niya napansin. Hanggang sa kino-call out nila ng kino-call out, wala pa rin sumasagot. Dumating yung TL. So, sinagot yung workforce ng TL na wala na yung agent. 2 weeks ago pa. Anong wala? Patay na. Bro, That's crazy! Nakakilabot yun, Brad. Nung unang narinig ko, wala na yung agent. Paano nag-login yun? Wala na yung credentials natin. Hindi natin na-share sa ibang tao yan. Walang mag-a-attempt na ikaw busy ka, magla-login ka na. may passcode yun eh. Di ba? Hard phone dati. Hindi basta-basta yun na parang login ko nga to. Hindi. Nakakilabot ng Brad, nag-punch pa ng lunch. Matindi doon. Nag-change activity. Nag-change activity. Ngayon, Crazy inimbestigahan ng workforce kung ano yung nangyari doon sa agent. That time, hindi pa alam, nagtataka yung workforce na baka parang biro lang nung TL yung sinabi na patay na 2 weeks ago pa. Siyempre may notification yun. Di ba? Wala, hindi yata pa na-notify, hindi pa na-disclose ng TL. So, ang nangyari, Brad, inimbestigahan, niretract yung activity ng agent na yun. Crazy nga. Crazy. May punch ng coaching, 12 minutes, may nag-punch pa ng lunch. Tapos 2 weeks nang patay yung agent. Bumalik, Bro. nag-auto-in pa. Ang hindi doon, Brad. Tangin na. Nananahin balahibo pag inikwento ko ngayon. Putangin. Nung on the spot nilang na-investigahan yung nangyari na yun, Brad. Sabi nung TL, totoo ang nangyari na 2 weeks ago. Patay na talaga. Patay na yung agent. Parang nabalita ko ngayon sa motor accident na motorcycle accident. Yun yung nangyari. Due to motorcycle accident, yung kinamatay ng agent na yun. Jake, ganyan talaga minsan, no? Ewan ko, may maraming kwentong ganyan yung tipong, yan kasi yung nakasanayang gawin, di ba? Yan yung nakasanayang gawin, no? Nagtataka ko doon, bakit di na-report yung TL? Siguro, Di kung technicals nga lang. in-shock pa rin siya na wala yung agent niya. Pero, di ba? Diba? Kasi sa atin, pag may nangyari dun sa ANT, alam mo na agad. Sa yung workforce, Pero we have no way kasi to verify that information Kumbaga, kwento-kwento lang yan ng ano. May kwento rin ako doon, pre. May kwento rin ako medyo, hindi naman siya talaga nangyari sa call center. ang ibang kababalagan niya. Ibang kababalagan to. Pero ginagamit siya sa call center. Ginagamit siya. Kasi nung training, di ba, ilang company na rin pinanggalingan natin. Ngayon, nagagamit siya. Lagi siyang ginagamit sa parang icebreaker ba. Yung itong kwento na to. Kung alam niyo yung kwento ng penguin soup. Alam niyo yun? Wala lang akong idea dyan. Yung penguin soup, pare. Anong nangyari nun? Ang kwento nun is may isang lalaki na naglalakad siya sa kalye sa New York. Ngayon, nakakita siya ng isang restaurant. Tapos, nakita niya sa labas, may nakapaskil. Penguin soup available. Ngayon, nung pagpasok niya doon,
dali-dali siyang umorder kasi kumbaga parang excited siya. Excited siya na Exotic food yun. exotic. Parang parang Pwede. Paris overload ni Diwata. Oo, Paris overload ni Diwata. Parang ganun. Ngayon, syempre, pag-order niya doon, pre, excited siya. Pasok siya, yung kagad in-order niya, wala siyang ibang in-order, yun lang. Ngayon, nung tinikman niya, nakaisang subo lang siya, pre. Pag-isang subo niya, pre, lumabas siya, madaling-madali siya lumabas. Paglabas niya, binaril niya yung sarili. Nagpakamatay siya. So, yun na. Ang creepy nung Brad. Creepy talaga. And yun pala yun. Kumbaga, Ano yung dahilan? Bakit? lately, yun nga, yun yung tanong lagi, pag nung nagtitraining ako, so sa tingin mo, anong dahilan? Yung mga trainer namin, so sa tingin mo, anong dahilan kung bakit, kung bakit nagpakamatay? Oo. Yung lalaki. Kung nagpakamatay yung lalaki. Ngayon, mayroon palang backstory yun. May backstory pala yun, yung penguin. Kwento mo na. Buta pa suspense kayo, Brad. May backstory pala yun. Ngayon, ito palang lalaki na to, may asawa siya before. Ngayon, nag-travel sila sa isang parang snowy place. Kumbaga, snow. Ang problema, natrap sila kasi nagkaroon ng snowstorm. Natrap sila dun sa lugar na yun. Parang sa lugar ng mga penguin. Ganun related. Parang ganun. Tapos, yung asawa niya babae, nang hinana that time. Kumbaga, siya, may lakas pa siya, yung lalaki, yung asawa niya hinang-hinana. Ngayon, may dumating na isa pa na parang namamasya lang din doon, na-trap din. Kumbaga na-trap doon sa lugar na yun, na sinusubukan din mag-survive. Lalaki to. Lalaki yung dumating. Pagdating ng lalaki, syempre nakita nila na garap na yung babae. And pag inakay nila yon, may hirapan sila lalo. Baka 3 pa silang hindi makasurvive. So, ang sabi nung babae, yung babae na mismo yung nagsabi, yung asawa ng lalaki na, sige na, iwan nyo na ako. Kesa naman dalawa tayo nandito, dalawa tayong hindi makasurvive, tanggap ko na to. Kumbaga ganun na yung sinabi niya. So, kahit masakit sa loob ng lalaki na ganun, syempre, niya pa rin na, sige, para sa kasi yung mga anak nila naiiwan sa bahay. So, sige, para, na lang, para may matitira pa rin. May iiwan. So, habang naglalakad yung hindi nila alam na ganun pala kalayo para makarating sila sa pinaka-susunod, yung safe na susunod na lugar. Hindi nila alam na ganun na pala kalayo. So, habang naglalakbay sila, ngayon, manghihina na rin yung asawa ng lalaki, yung asawa ng babae. Hindi ito yung stranger na dumating. Siya yung asawa ng babae na naiwan. So, nanghihina na siya. Nung nanghihina na siya, ngayon, ang niya, sumilong muna sila para nakakita sila ng isolated house. Somewhere dun sa paglalakbay nila. Mahirap finish na place. Sumilong muna sila. Ngayon, syempre, anong mo sa malamig na lugar? Gusto mo ng something na mainit? Mainit, di ba? So, sabi niya, nagtanong yung stranger dun sa lalaki, ang niya, ano bang kailangan mo para maginawahan kahit pa paano yung pakiramdam? Ngayon, nung sabi ng lalaki, gusto ko lang ng kahit na mainit na tubig o kahit anong mainit, gusto ko lang mainitan yung katawan ko. Ngayon, nung sige, sabi nung stranger, sige, babalik ako, aalis muna ako, hahanap ako ng pwede nating makuna ng kahit anong mainit or ng tulong, babalik ako. Ngayon, after a few hours, bumalik yung stranger. Nung pagbalik ng stranger, may daladalang penguin soup. Pinakain sa kanya. Inubos niya. Kumbaga, inubos niya yung penguin soup. Pero penguin talaga yung... Penguin soup. Ito yung kwento niya. Inubos niya yung penguin soup. Ganyan. Siyempre, kapag sa mga ganong klase ng sitwasyon, matatandaan mo kung ano yung mga nangyayari sa iyo. Especially kung ano yung lasa na kinain mo. Diba? Ngayon, kaya matagal na rin siya naghahanap ng penguin soup kasi gusto niya matikman talaga. And nasarapan talaga siya doon sa penguin soup na dalaga lang yung stranger. Ngayon, nung natikman niya itong penguin soup na nakita niya sa New York, ibang-iba yung lasa. Kaya pagkatikim niya pa lang ng penguin soup, iniisip niya na agad. Kasi umano na agad sa isip niya na, saan kukuha, anong pinakamalapit na resource na pwedeng gawing soup nung lalaki during that situation, yung nandun pa nga sila sa isang isolated area sa bundok,
kung saan malakas yung snow, saan kumuha ng pinakamalapit na resource? Yung para gawing soup. And wala nang iba siyang maisip, kundi yung naiwan niyang asawa. May hinala ko. Diba? Sobrang creepy nun. Parang kanain niya pala yung asawa. Oo, ang nangyari pala nun, para makasurvive siya, para kasi hindi niya matanggap, kumbaga nagpakamatay siya kasi hindi niya matanggap na Kinain niya. kinatay nung stranger na kasama niya na para may makain siya, para lang makasurvive siya. Ayun, tinuluyan niya yung sarili niya. That's something wild, di ba? Kasi isipin mo na lang, kahit sino naman sa atin, di ba? Pag gano'n na may isip mo na grabe yung sakripisyo nung mahal mo sa buhay para lang mabuhay ka. Tapos gano'n yung malalaman mo. Parang nakaka-depress yung nangyari. Parang training pa lang pag narinig mo yan, parang Oo, mapapaisip ka rin. mapapaisip ka na talaga. Kasi nga, that's not something normal na ginagawa or ano pa man, diba? Ikaw, boss, may mga ganyang kwento ba? Hindi, yung sa akin yung classic naman. Usually naman sa Makati talaga eh. Nung pareho na kay Tito Monster. Makati talaga nagsimula. Diyan naman sumibol yung mga BPO. Yung nangyari naman na sa isang old training building sa hindi ko na babanggitin kung ano yung pangalan. Yun, yung kwento niya parang mala Final Destination. So, ang naman doon, ang pinaka ng story, merong nakikitang bata na humahabol lagi sa elevator. Sabi mo, di ba? Parang business center yung bakit may bata. Bawal bata doon. Ikaw naman na sasakay ka lang ng elevator. Siyempre, pag training ka, bago ka na sa building, hindi mo makapansin yung mga ganung bagay. Bakit may bata doon, unsupervised, tapos parang naglalaro-laro sa elevator, sumasakay, may kisabay sa mga tao. Ang matindi nun, may reported lagi na attrition sa mga trainees. Trainees? Oo. Attrition? Oo, may attrition lagi kasi awol. Ito pala yung nangyari nun. Kung sino pala sa grupo, kunyari, grupo, sasakay tayo dun sa elevator. Isa lagi doon na sa nakakakita dun sa bata na humahabol. Parang ganyung sitwasyon parang kasaran niya na yung biglang hahabol yung bata. Yung grupo na nakasakay doon, isa lagi doon, yun yung nawawala. Kung ikaw nakita mo yun, parang hindi ko alam kung kailangan mo ba ng third eye para makita mo pa yun. Hindi, ang parang normal eh. Isipin mo lang normal, habol lang yung bata. Ang pinaghihinalaan doon, kung sino daw kasi yung parang di ba sa building napapansin mo ba sa elevator, walang 13th floor. Walang 13th floor. So yung bata ngayon, hindi niya abot yung pindutan. Kung gagawin niya ngayon, mag-aano siya sa pwede po papindot yung 30. Kung sino daw yung pumindot, yun daw yung nawawala. Hindi men. Hindi na. Paano kung ikaw yung nakasakay doon tapos parang alam mo lang, nagputos yung bata. Ako na. Parang normal lang sa'yo yun. Diba? Ito, yung pala ako, Pero yan na, kung ako yun, pre, di ba? isipin mo ikaw yung nasa harap nun. Isipin mo kung ako yun, kasi business center, hindi normal na makakita ka ng bata doon. Yun yung una. Hindi normal yun na makakita ka ng bata sa isang business center na alam na naman natin kung ano yung purpose lang nun, di ba? Para sa mga empleyado, para sa mga So, tapos meron matindi pa nun, yung guard na ilang taon na nagbabad sa building mo, may isang araw na napansin niya yung bata. Pag ikaw yung bantay doon, syempre, tendency mo, hahabulin mo yung bata. Kasi di ba, parang sa mall, di ba, pag nakita mo yung bata mo isa, alam mo sino kasama niya. So, hinahabol niya ngayon sa elevator. Tapos, sineta niya yung bata. Ang matindi na, yung pagkakataon na yon, napalabas niya yung bata. Tapos parang nalingat lang siya, nawala yung bata, hindi niya na alam kung nasaan. Tapos after a month, reported na yung guard na yon namatay. What the hell? Parang yun lang yung instance na dun sa kwento nung nandun. Ang nagkikwento pa na to yung ilang taon ng trainer dun sa building nila. Grabe. Pati yung guard na nawala. Ang hiwaga nung lugar na yun. Di ba? Sipin mo nga naman, di ba? Parang pag ikaw yun nandun, parang normal lang.
baka nga ikaw pa yung ano dun na pag inutusan ka ng bata, di ba? Oo. Tsaka ang unang papasok sa isip mo doon, di ba, start pa lang ng day mo, isipin mo lang na, uy, normal, may bata, parang ang kulit lang, di ba? Oo. Parang di mo talaga bibigyan pansin na, bakit may bata nga naman dito, parang nagtatrabaho yung mga tao dito. Pero Tapos yung suot ng bata nun, talagang normal na ano lang. Normal lang, walang something na Ang bahay na maayos, parang naglalaro lang siya. may something lang ako na wala nga ako sa na 13th floor. Wala Yung sa matindi rin floor. Hindi, no? Nagkakaroon ng Actually, hindi ko alam yun eh. Napansin ko lang yun nung may mga construction dyan sa may bandang Katipuno. Yung tinatayo yung mga tinatayo yung mga condo na bago dyan. Parang pansin ko nga, parang may number yung floor. Nakaskip lagi yung skip nila. 30. Astig. Dami yan. Marami pa kaming kwento, guys, na ganito. Na medyo napaaga yung November natin. napaaga yung November natin, pero marami pang kwentong ganito. And if you want to share your stories, Comment kayo yung mga naranasan nyo sa ganito yung mga karanasan nyo o natakutan o kahit anong gusto nyo i-share sa amin. yung kababalagan na sa may team building. Kababalagan sa team building, marami dyan. Mabalagan sa parking area.